Hi, this is Janet of Zaro Community. Ano nga ba ang kadalasan nangyayari sa pera natin sa bangko na hindi alam ng karamihan? Usually, nadadagdagan ito ng 1% interest every year. Kaya lang, dahil sa inflation rate na around 4%, bumababa ang value ng pera natin. For example, kung meron kang 100,000 na savings sa bangko, alam mo ba na halos 1,000 pesos lang ang 1% interest niyan every year? Pero dahil sa inflation rate na 4% ng bansa, talo or lugi ang pera mo. Kaya alam mo ba, noon kapag nag-grocery tayo, ang 2,000 pesos mo, punong-puno ang pushcart natin. Pero ngayon, isang basket na lang. Ang tawag po dyan ay inflation. Kaya ngayon, huwag mong patulugin ang pera mo sa bangko. Mas maganda, magdagdag ka ng mapapagkakitaan at mag-invest ka. Speaking of pagkakakitaan, alam mo ba na may 4 na klase kung paano kumikita ang tao? Pagiging employee, self-employed, business owner, and investor. Employee, ito usually yung mga nagtatrabaho sa isang kumpanya, may boss, sumusweldo tuwing kinsenas katapusan, katulad ng mga crew, factory workers, janitor, janitress, sales lady, OFWs, and many more. Self-employed, ito naman yung mga kumikita sa sarili nilang galing o profession. Wala man silang boss, pero kung hindi sila kikilos, wala din silang kita. For example, mga small business owners like sari-sari store or mga professionals like doctors, lawyers, and freelancers. Katulad ng mga employee, sila yung mga kumikita sa sarili nilang trabaho. Meaning, no work, no pay. Business owner. Heto naman yung mga tao na may sistema sa negosyo at tumatakbo kahit wala sila dahil sa mga empleyado. Na kahit natutulog at nagbabakasyon ay kumikita sila ng malaki at tuloy-tuloy pa rin ang negosyo. For example, ang food chain owners or franchisors. Investors. Sila naman ang mga taong kumikita ng malaki sa mga investments nila. Na kumbaga, ang pera ang nagtatrabaho para sa kanila. Ito yung mga taong yumaman na at patuloy na yumayaman at yumayaman pa. Yan ang kagandahan ng business owners at investors. Na kung saan dito mo mamamaximize ang tinatawag nating law of leverage. Na kung saan mapaparami mo ang time, energy at ang pera mo sa tulong ng maraming tao. Konting trivia lang. Alam mo ba na 95% ng population ay mas pinipili nila na maging employee at self-employed at 5% lang ang nagbi-business at nag-i-invest. Unfortunately, ang 5% na yaman ng mundo ay pinaghahati-hatian ng 95% ng population na bilong sa employee at self-employed. At ang 95% na yaman ng mundo ay pinaghahati-hatian lang ng 5% ng population na bilong ay ang mga investors at mga business owners. Buti na lang, we are so blessed sa panahon ngayon dahil napakadali na lang magsimula ng negosyo. Sa dami ng technology at system na pabor sa mga aspiring na negosyante, maaari ka nang magsimula sa konting knowledge lang at maliit na kapital. Kaya kung estudyante ka, empleyado ka, OFW ka ba ngayon, given the right system and opportunity, madali na lang maging full-fledged na business owner and investor. Kung gusto mong pag-usapan natin ang pangarap mong bahay, sasakyan, travel, savings, meron pa kaming ideas na pwedeng ituro sa iyo for free. See you on our next video.